Magkano po ang binigay rito? 30 milyon. Mukhang nagsayang lang po kayo ng pera. Sinasabi mo ba ito'y peke? Paano mo nasabi? Wala nga akong nakitang mali dyan. Ang mali ay wala sa labas. Nasa loob. Ano ang ibig ko sabihin? Madali lang naman po eh. Kaso wala po sa dito. Iya, wag! Mahal ang Padre Peace na yan. Baka magalit si Miss Wright. Huwag mong itama yung pamilya namin dito. Iya, kung hindi ka sigurado, huwag mo nang ituloy yan. Wala tayong pangbayad dyan. Wag! Sir Benny, Ano yun? magkano po to? Kukunin ko to. Walang problema. Siniswerte lang talaga ang batang to noon. Wala naman talaga siyang alam. Kasi lang siya pinili dito sa shop. Isang pangat na jar? Ang mahal na agad? Parang pwede pa yun buy one take one eh. Ang item na to, kapag nabili na, hindi na pwede ibalik. Diba? Halata na sa inaasal niya. Wala talagang halagang bagay na yan. Tapos ibibigay niya pa sa daddy mo? Tatawanan kayo ng mga bisita niyo. Ano ba ano? Hindi lang dahil sa panakikita ko. Pati na rin ang katagalan ng isang bagay. Nakakakita na rin ako ng sakit. Hayaan mo na. It's the thought that counts hanggat galing sa puso. Hindi pa kayo kasal pero pinagtatanggol mo na siya. Hindi mo ba niisip? Ang posisyon mo sa pamilya niyo ay mahalaga. Itong handaan mamaya ay pagkakataon para may mapatunayan ka. Nasa hirap na sitwasyon din pala sa isang kung gano'n, kailangan ko siyang tulungan mamaya. Dahil naging mabait siya sa akin kay mama. Ang aming pamilyang Lewis ay matagal lang nasa industriya. Dapat ay taas noon yung pinagmamalaki ang pamilya niyo mula sa wala. Ngayon ay nandito na tayo. Masagana ang kumpanya ng ating pamilya. Ito ay dahil sa pagod at sakripisyo ng aming ama. Ngayon ang kanyang karawan. Kaya dapat ang lahat. Huwag kang mag-alala, kuya. Ang regalong inihanda ng aming pamilya, siguradong ikakatuwa ng ating ama. Ba, makakaasa ka. Sa pagkakataong to, ang ating pamilya ay hindi mapapaya. Pero may hindi pa dumarating. Bakit wala pa sila rito? Ba, huwag mo na silang hintayin. Si Isabela lang naman ang wala dito. Wala siyang laban sa atin. Mahal ko, may bibilhin muna kami ni Riley. Bibili muna kami na regalo para kay Lolo. O sige. Excited na ako dito sa dalawa. Tignan niyo mamaya. Lahat kayo magugulat. Iligtas niyo ang anak ko! Ang pamilya niyo ay kilala sa medisina. Sana ay matulungan niyo ako. Hindi kami pwede ngayon. Umalis ka na. Kuya, buhay ng batang nakataya, titingnan ko. Kumusta? Kakaiba ang sakit na to. Kuya, bakit hindi mo tingnan? Ito nga, isang bihirang sakit. Kumalat na ang kanyang sakit. Kahit na magaling ako sa medisina, hindi kita matutulungan. Kahit pa ang aming ama, hindi rin siya papapagaling. Umalis na kayo. Pakiusap, tulungan mo po kami. Kayo na lang po makakatulong sa amin. Parang awan niyo na. Hindi mo ata kilala ang pamilya namin. Hindi kami tumutulong sa mga hirap sa buhay. Kapag nasabi ng pangalan namin sa inyo, hindi ba't kahihiyan yun para sa amin? Mahalaga ang reputasyon sa pamilya namin. Tagapagmana ka rin ba ng pamilya Lewis? Malubahan ang lagay ng anak ko. Tulungan mo ko. Malubha ang sakit sa tingin. Susubukan siyang pagalingin. Sigurado ka ba tungkol dito? Galing ka ba sa angkan ng pamilya Lewis? Hindi ako galing sa pamilya Lewis. Pero gusto kong tumulong sa inyo. Pag-isipan mo na mabuti. Sige, gawin mo na. Tulungan mo ang anak ko. Anak ko! Ayan. Mukhang okay na ang kalagayan niya. Maraming salamat. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Niligtas mo ang anak ko, utang na loob ko to sa'yo. Pangalan ko ay Liam. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Kailangan mo pa rin siyang patingnan sa doktor. Dalhin mo agad siya sa ospital para hindi lumala ang kanyang sakit. Mahal, pumasok na tayo sa loob. Sige. Isabella, sabi mo isasama mong fiancé mo sa birthday ni Lolo. Maya, So ito pala ang fiancé mo? Hindi ba halata?
Mukhang hindi siya pamilyar. Kilala ko lahat ng mga binata sa Woodville. Bago ka lang ata dito. Hindi ako galing sa kahit anong mahalagang pamilya. Ako'y ordinaryong tao lamang. Isabella, napapaliw ka na ba? Pumapatol ka na sa mahirap ngayon. Hindi mo ba alam? Kayo ni Isabela ay parang laging natupa. Kahit anong mangyari, hindi kayo bagay sa isa't isa. Ngayon pala makakalas ka na. Kapag ikinasal si Isabella, nag-aaroon siya ng karapatan sa kayamanan ng pamilyang Lewis. Tutol ako sa kasal niyo. Mahalaga ang reputasyon ng aming pamilya. Paano namin siya hahaya magpakasal sa isang kagaya mo? Narito ang 1 milyon. Umalis ka agad sa harapan namin. Miss Isabella, sa tingin mo, pwede bang sa akin na lang si Leah? Huwag kang magbiro ng ganyan. Ano na? Kulang pa ba? 1 milyon na yan, no? Hindi pa sa kaya mong kitain sa buong buhay mo. Gahaman talaga ang mga hampas lupa. Gio, huwag ka masyadong sakit. Tama na. Tito, Jacob, anong karapatan niyo na pakilaman ako sa kasal ko? Isabella, dito mo ako. Paano mo ako nang pagsasalita ng ganyan? Siguro nga'y dapat kita respetuhin dito. Pero baka nakakalimutan mo na kaya-kaya kong pabagsakin ang pamilya mo. Kaya pag-isipan mo ng mabuti alang-alang sa pamilya mo, isaksak mo yung sa kukonin mo. Dumating ang headmaster ng pamilyang Lewis! Maligaya naman po. Isabela, ang lalaking ito ba ang napili mong pakasalan? Hindi na masama. Lolo, bago ka dumating, pinagtutulungan nila akong lahat. Isabella, ikaw walang pong karawan ni Lolo ngayon. Sa mahalagang araw na ito, malinaw na wala ka respeto kay Lolo. May nakaharang sa amin papunta rito. Nakita niyo siguro yung babae na sa harap kanina. Wala ka man lang bang ginawa para tulungan yung mag-ina na yun? Sinisira ang reputasyon ng ating pamilya. May mag-ina nga sa labas kanina lang. Pero, nagawa kong iligtas ang bata. Nagsasalita ka pa ng kalokohan. Sa tingin mo ba may ganun kang kakayahan? Sino ka ba sa tingin mo? 30 taon na po sa medisina. Hindi ko nga mabili ng mga pasyente ko. Hindi ko nga kaya pagganyan ng bata. May alam ka ba sa medisina? Masyado ka naman yabang. Tingnan mo tong lalaki to. Mayabang na bata. Ito na ang pagkakataon ko. Pa, tinigan ko na mismo ang pulso ng pasyente. Sigurado akong malubha ang kanyang sakit. May taning na ang kanyang buhay. Pero sabi ni Liam, iniligtas niya ang bata. Mayabang talaga ang lalaking ito. Paano natin maipapaubaya si Isabella dyan? Mateo, totoo bang sinasabi ng kuya? Sinuri ko ng pasyente pa. Sigurado akong walang lunas sa sakit ng bata. Maaari ba nagsisinungaling talaga si Lia? Liam, hindi problema ang pagiging mahirap. Ako din ay gumaan sa paghihirap. Pero nagsipag ako para umangat. Kaya, hindi mo kailangan magsinungaling sa harap namin. Isabella, hindi kita hayaang makasal sa ganyang tipo ng lalaki. Sir Luis, lahat ng sinabi ko ay totoo. Kahit mag-check pa kayo sa CCTV. Walang CCTV sa labas. Wala kang ebidensya. Hindi ka ba nakakaintindi? Ikaw, Lolo, naniniwala ako kay Lia. Si Liam ang fiancé ko. Ang pag-insulto sa kanya, insulto din sa akin. Kapag nagpatuloy pa to, hindi ko kayo mapapalagpas. O siya, tama na. Yun na isang masayang okasyon. Hayaan nyo na. Lolo, naghanda ako ng regalo para sa'yo. Hangad ko ang mahaba at malusog na buhay. Ito ay isang mamahaling jade antique. Malayo pa po ang pinagbilan ko nito. Kahanga-hanga. Jacob, maraming salamat. Ito'y galing din sa pamilya namin pa. Ang regalong to ay para sa'yo. Isang obra na mula sa likang sining ni Wang Ting dyan. Mula naman sa aming pamilya, meron kaming mamahaling antik. Ito ay likhang sining ni Chiang Pancha. May pagkahusay, ang mga regalong ito ay tunay na kaaya-aya. Isabella, nakikita mo naman, di ba? May mga inihanda kami regalo. Nagtataka ako, anong regalo ang inihanda mo? Lolo, nagmadali kasi ako kaya jade pendant lang ang dala ko. Ang ganda ng jade pendant na ito. Pero, kung ikukumpara sa ating mga regalo, walang-wala yan. Mahal na mahal ka ni Lolo, pero jade pendant lang mabibigyan mo para sa kanya. Ayos lang yan. Hayaan nyo na. Isabella, may isa pa ako yan. Huwag mo na ipakita ang basurang yan. Yan na ba ang inihanda mo regalo? Eh mukha namang galing sa basurahan yan. Liam, ang walang kwentang bagay na yan, bagay na bagay talaga sa'yo. Parehong hindi dapat pinapakita sa publiko. Isabella, ang regalo niyo ng fiancé mo. Magkasing halaga lang, hindi ba? Mali, kung ikukumpara sa dala niyo, mas mahal pang dala kong regalo. Anong sabi mo? Hanggat wala si Daddy, walang magbabanta sa buhay natin. Sa pagkakataong to, may utang na loob kap sa pamilyang Lewis, kaya huwag ka mag-alala. Hindi ko minamalit ang pamilyang Lewis. President, napag-alaman ko na ngayon ang kaarawan ni Mr. Lewis. Dapat ba tayo magpadala na regalo? Ihanda ang kotse. Magbibigay din tayo ng regalo. Pupunta ako ng personal. President, bakit kailangan mo pang dumalo mismo? Piniligtas ang pamilyang Lewis sa buhay ng aking apo. Ako, si Oliver. Lagi kong babayaran ang mga utang.
Sino ba kayo para punahin ang dala kong regalo? Mahal ang halaga ng regalo namin. Sino ka para magyabang dito? Jacob, yung bagay na ibinigay mo ay isang ordinaryong design sa bahay lang. Halaga niyan? Malaki na nga yung 1,000. Samuel, yung dala mong regalo ay peke na replika lamang. Tingin mo ba mamahalin? 300 lang ata yan. Ano ba naman yan? Mateo, di ba? Medyo mas maganda ang regalo mo. Ngunit nagkakahalaga lamang ito ng 30,000. Samantalang ang akin ay isang rare piece na antique. Inalam ko ang pinagmulan niyan at bubusising pilitin. Halaga sa merkado, mahigit $2,000,000. Kaya mas mahal ang akin. Liam, ikaw, napaka-arugante mo. Sinasabi mo bang peke lahat ng regalo namin? Liam, kung hindi mo mapapatunayan ngayon ang mga parata mo sa amin, sisiguraduhin ko, hindi ka makakalis ang buhay dito sa pamamahay namin. Isabela, sigurado ka na ba talaga sa lalaking yan? Puno mo kasi ng hulingan at hambog. Nadidismaya ako sa'yo. Kailangan mo ba talagang sirain ang aking karawan? Ngayon din, lumuhod ka. Isabela, bakit ka naman luluhod? Lumabas ka. Umalis ka na rito. Tara na. Lolo, kung papaalisin mo si Liam ngayon, aalis na rin ako. Isabela, maagang namatay mga magulang mo. Kaya na pa sobrang pagmamahal ko. Binigyan pa kita ng kontrol sa kumpanya natin. Hindi ko kailanman naisip pagkatapos ng lahat tatalikuran mo kami. Para lang sa Liam na to, iiwan mong pamilya mo. Isabela, hindi ka pa nga kasal pero ganyan ka na. Tatalikuran mo na lang kami. Siguro ay dapat ng palitan na susunod na tagapagmana ni Lolo. Kung ganon, ang posisyon at mana mo ay mawawala kapag di mo iniwan ang Liam na yan. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung gusto mo, umalis ka na dito sa pamilyang Lewis. Mula sa Woodville, dumating na si Oliver Wright. Mr. Lewis, maligayang karawan. Ang aking taus-pusong pagpati. Mr. Wright, ang iyong pagdalo sa aking karawan ay tunay na isang karangal. Dahil nandito si Mr. Wright, sigurado magdadala ito ng magandang balita sa pamilya natin. Napalitaan kong dalubhasa si Mr. Wright sa mga tigo at isang napakayamang kolektor. Pero sa tingin mo, ano ba talaga ang sadya na dito? Hindi mo ba alam na madami negosyo at titulo si Mr. Wright? Siya rin ang chairman ng South Province Medical Association. Lahat ay nakatanaw sa kanya at hawak sa palad niya. Kahit ang pamilya natin di pwedeng bumangkit sa kanya. Kahit pa mataas ang estado natin, mas mataas pa rin si Mr. Wright. Kailangan ko mag-iwan ng magandang impresyon. Ito ang pagkakataon ko. Nandito ako ngayon para batiin ka. Pangalawa ay para magpasalamat. Ang aking pamilya na sina Lily at Danny ay napadaan malapit dito. Nang bigla silang nagkasakit ng malubha. Mabuti na lang at may tumulong mula sa pamilya Lewis at iniligtas ang buhay ng apo ko. Nagtataka ako. Sino sa inyo ang tumulong sa aking apo? Gusto kong personal na magpasalamat. Yung magnanay kanina, pamilya pala ni Mr. Wright. Di ba walang tumulong sa atin? Nakita ko kanina na huling pumasok si Jacob. Huli pa nga siya sa amin pumasok. Oo, nakita ko rin siya. Si Jacob ang huling pumasok sa pinto. Maaari siya ang tumulong sa mag-ina. Siguro ay naawa si Jacob sa mag-ina at natatakot na masira ang reputasyon ng aming pamilya sa publiko. Kaya sinadya niyang mapahuli ng pasok para tulungan sila at pangalagaan ang reputasyon ng ating. Kuya, tunay ngang may kakaiba kang anak. Ang ating pamilyang Lewis ay nasa mabuting kamay sa hinaharap. Ikaw ba talaga ang tumulong sa mag-ina? Hindi ako ang tumulong. Pero siguro, hindi naman ganun kalubha ang sakit ng bata. Kaya kung sa kong gumaling. Ito na ang pagkakataon ko para patunayan sa sarili ko. Hindi ko ito pwedeng panampasin. Dahil sa ngayon, ang alam nilang lahat, ako ang nagligtas sa bata. Ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Lewis ay sigurado mapapasakin. Ako nga po pa. Nagalala ako sa mag-ina kaya naiwan ako at tinulungan ko sila. Iniwan ko sila sa mabuting kondisyon. Hindi ko inakalang ako mo po ba. Ako tumulong sa bata. Lia, itigil mo na ang kalokohan mo. Alam kong mabuti kang tao, pero wala kang alam sa medisina. Paano mo naman matutulungan yung bata? Pati ikaw naniniwala sa kanya? Liam, tumigil ka na. Bigyan mo naman ng kahiyan si Mrs. Isabella. Gusto mo ba talaga mapalayas sa pamilyang Lewis nang dahil sa iyo? Pero ako naman talaga yun. Teka, Mr. Wright. Ikaw pala ang tumulong sa aking anak at apo. Salamat. Kapag nagka-problema ka sa hinaharap, sigurong tutulungan ka ng aming pamilya. Jacob, wala sa amin ang kayang magpagaling sa bata. Yet we've succeeded. Siguro ay marami ka nang alam sa medisina. Yung hidden healing needles. Nag-ensayo lang po ako. Sana'y mapatawan niyo po ako. Ayos lang, Jacob. Mabuti ang ginawa mo. Hindi mo lang na-master ang technique ng ating pamilya sa panggagamot. May mabuti ka ding puso. Hindi ka din nagdalawang isip na tumulong. Proud ako sa iyo. Dahil doon, pinag-isipan ko itong mabuti. At napakita mo sa amin ngayon na karapat-dapat ka. Kaya wala akong pagdududa. Simula ngayon, ibibigay ko ng aking posisyon kay Jacob. Sana'y dalhin mo ang pamilya natin bangan. Oo naman po. Pangako. Pangangalagaan ko ang pamilya at kumpanya natin. Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa'yo, di na mangyayari to. Bakit ako na naman? Isabela,
Dati ay hanga ako sa kakayahan at potensyal mo. Ang Liam na yan ay sinungaling at di mapagkakatiwalaan. Sinabi niya siya ang gumamot pero hindi naman pala. Kapag iniwan mo siya ngayon, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ayoko. Pa, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang taong tumulong sa amin, kahit na parte siya ng pamilyang Lewis, ibang gamit ng apelyido ang pangalan niya ay Liam Smith. Sa kanya magpasalamat.